Hi guys, Juan here. Kung napanood mo na yung video ko kung paano gumagana ang stock market, sinabi ko doon na i-explain ko ang pinagkaiba ng investing at trading. So, kung di mo pa napapanood yun, I suggest panoorin mo muna. Gaya ng sinabi ko sa video na yon, pwede kang bumili ng stocks for trading o investing. Pero, ano nga ba ang pinagkaiba nila? Pareho silang paraan para kumita sa investments. Pero, nagkakaiba sila sa time period at paraan ng pag-analyze ng stocks. So, paano nga ba sila nagkaiba? Tara, pag-usapan natin. Trading. Kapag sinabi mong trading, basically ang ibig sabihin nito ay buying and selling. Sa stock market, ang trading ay ang pagbili ng stock sa mababang presyo at pagbenta sa mas mataas na presyo in a short period of time frequently. Para maging effective dito, kailangan mong maintindihan ang tinatawag na technical analysis. Kuya Juan, ano naman ang technical analysis? Siguro nakita mo na dati yung mga graph ng stocks. Yung may green at red na candles. Ang tawag dyan ay candlestick chart. Kapag green, ibig sabihin tumataas ang presyo ng stock. Mas maraming bumibili kaysa nagbebenta. Kapag red, bumababa naman kasi mas maraming nagbebenta kaysa bumibili. Mas komplikado pa yan in reality pero for now, let's keep it simple. Ginagamit ng mga trader ang mga chart na to para hulaan kung kailan babagsak o tataas ang presyo. Ang basis nito ay ang past price movements kasi sabi nga, history repeats itself. Halimbawa, gusto mong bumili ng stock at nakita mo tong chart na to. Ang golden rule ng trading, buy low, sell high. Gamit ang technical analysis mo, na-expect mong sa isang point, titigil na sa pagbaba ang stock at magsisimula na itong tumaas. So, naghintay ka hanggang may sign ng growth, saka ka bumili. Let's say bumili ka ng 1 share sa halagang 100 pesos. Tapos, tumaas sa 130 pesos. Nakita mong baka bumagsak ulit, kaya binenta mo na. May 30 pesos profit ka. Tapos bumaba nga ulit sa 110 pesos. So, bumili ka ulit. Ngayon, umangat naman siya sa 160 pesos. Tapos, binenta mo. Another 50 pesos profit na naman. Sounds easy money, di ba? Pero yung example na yun ay parang pangarap ng lahat ng trader. Pero sa totoo lang, hindi ganun kadali. Sa totoong buhay, hindi 100% accurate ang technical analysis. Pwede kang magkamali sa prediction mo. Halimbawa, bumili ka ulit sa halagang 100 pesos, expecting na tataas. Pero imbes na tumaas, nagtuloy-tuloy sa pagbagsak. Para hindi ka malugi ng sobra, gumamit ka ng stop loss. Ito yung automatic na pagbebenta kapag umabot na sa certain loss level. Halimbawa, ayaw mong mawalan ng higit sa 20 pesos. So, magsiset up ka ng stop loss sa 80 pesos. Pag bumaba sa 80 pesos, automatic mabebenta na yan. Pero minsan, pagkatapos mo mag-stop loss, biglang tataas ulit ang stock. Nakaka-frustrate. Tapos minsan, bibili ka ulit tapos babagsak na naman. So, sa huli, lugi ka na naman. Sa ibang senaryo naman, bumili ka ng stock sa halagang 100 pesos. Tapos, tumaas sa 130 pesos. Binenta mo agad para ilak ang profit. Pero, pagkatapos bumaba ng konti, biglang umakyat naman sa 170 pesos. So, kahit kumita ka ng 30 pesos, na mismo naman yung potential profit na 70 pesos. Ganyan ang trading. Puno ng risk, kailangan ng quick decision making at constant monitoring. At may iba't ibang types rin ng trading. Kasama na dito ang day trading. Ito yung pagbili at pagbenta ng stocks within the same day para kumita sa maliliit na price movements. Isa pa yung swing trading. Yung pag-hold ng stocks for several days or weeks para kumita sa expected price changes. At huli, position trading, na mas long-term strategy kung saan hinahawakan ng traders ang stocks for months para makabenefit sa longer-term trends. Pwede kang mag-trade sa iba't ibang markets tulad ng stocks, forex tradings na involved sa pagbili at pagbenta ng iba't ibang currencies, commodity trading kasama ang gold, silver, oil at other agricultural products, at saka yung trending ngayon na cryptocurrency tulad ng Bitcoin, Ethereum at yung mga meme coins na nakikita mo sa Facebook. Ngayon, punta naman tayo sa investing. Kung ang trading ay para sa short-term gains, ang investing naman ay long-term wealth building. Gaya ng salitang investing, yun yung pagbili ng assets na lalago ang value at magge-generate ng income para sa'yo over time. Kung napanood niyo yung video ko about sa stock market, in-explain ko yung JM Burgers case. Investing din yun. Sa stock market, ang investing ay yung pagbili ng stocks at pag-hold sa kanila for an extended period. Madalas years or even decades.
Ang mga investors ay naghahanap ng kumpanya na may strong fundamentals at naniniwala na yung value nila ay tataas over time. Dagdag pa, may mga kumpanya na nagbabayad ng dividends. Ibig sabihin, pinamamahagi nila ang isang portion ng kanilang profit sa kanilang investors regularly. Unlike trading, ang investing ay hindi masyadong umaasa sa technical analysis, kundi mas nakafocus sa fundamental analysis. So, Kuya Juan, ano na naman yung fundamental analysis na yan? Ang fundamental analysis ay pag-a-analyze sa financial health ng kumpanya. Tinitignan nila ang balance sheet, income statement, at cash flows. Mga metrics tulad ng revenue, profit margin, earnings per share, return on equity, at marami pang iba. Kapag maayos ang performance ng company, doon nag-i-invest ng investors. Halimbawa, nakita mo ang GG Shoes Corporation at tingin mo promising sila dahil trending ang mga produkto nila. Bumili ka ng 10 shares sa halagang 500 pesos each. So total, 5,000 pesos. Lumago ang business, nag-open ng branches, tumaas ang sales at nagbibigay pa ng 20 pesos dividend per share per year. After 5 years, tumaas ang presyo ng stock nila sa 1,500 pesos per share. So, ang 5,000 investment pesos mo naging 15,000 pesos na. Kumita ka ng 10,000 pesos plus 1,000 pesos dividends pa. So, total profit mo, 11,000. Ang dali lang, di ba? Kailangan mo lang ng tiyaga at consistency. Pero, kung madali lang ang investing, bakit hindi lahat ginagawa to? Simple lang. Kasi it takes time. Tulad ni Warren Buffett, nagsimula siyang mag-invest sa edad na 11 years old. Naging milyonaryo sa edad na 32. At bilyonaryo sa edad na 56. Ang tagal, di ba? Kaya nga sabi niya, nobody wants to get rich slowly. At isa pa, hindi lang sa stocks pwedeng mag-invest long term. Pwede rin sa bonds, na basically ay pagpapautang sa mga kumpanya o gobyerno. Kapalit, babayaran kanila ng interest for a specific period of time. Meron din tayong tinatawag na mutual funds. Ito ay parang isang malaking basket na may halong iba't ibang stocks at bonds na minamanage ng mga professional investors. Kapag nag-invest ka sa mutual fund, ibinibigay mo ang pera mo sa mga professionals na sila namang mag-i-invest para sa'yo. Kapag kumita sila, ibinabalik nila sa'yo ang parte ng profit. Pero syempre, kumukuha rin sila ng service fee para sa pagmamanage. Next ay ang ETFs o Exchange Traded Funds, na halos kapareho lang ng mutual funds. Pero ang kaibahan ay pwede mo silang bilhin o ibenta sa stock exchange tulad ng ordinaryong stocks. Pwede ka rin mag-invest sa real estate, tulad ng pagbili ng bahay o lupa na pwede mong paupahan para kumita ng rental income. Plus, tumataas din ang value nito sa paglipas ng panahon. At syempre, ang cryptocurrency. Mga digital assets tulad ng Bitcoin, Ethereum at pati na rin ang mga meme coins na uso ngayon. So in summary, pareho ng goal ang trading at investing na kumita sa price growth. Pero magkaiba sa tagal at analysis method. Ang trading ay ginagawa sa mas maikling panahon, baka oras, araw, linggo o buwan lang. Ang investing naman ay ginagawa over a much longer time, tulad ng taon or even decades. Sa trading, hindi mo kailangang alamin kung kumikita ang company basta gumagalaw ang presyo. Sa investing, hindi mo kailangang intindihin ang short-term price movement. Basta maganda ang performance ng company, okay na yon. Ang trading ay mas mahirap, mas stressful at mas risky. Kung tama ang prediction mo, pwede kang kumita ng libo-libo overnight. Pero kung mali, pwede ka ring maubusan ng pera overnight. Habang ang investing ay mas relax at less risky. Pwede mong bilhin yung stock mo ngayon at iwanan for 1 or 2 or even 10 years nang hindi mo man lang tinitignan. As long as naniniwala ka na maayos pa rin yung takbo ng kumpanya. So, alin nga ba ang mas better? Trading or investing? Personally, investing. Pero, depende talaga yan sa goals, risk tolerance at oras mo. Kung gusto mo ng quick profits at okay lang sa'yo ang risk, trading ang bagay sa'yo. Pero, parang full-time job yan na kailangan mong i-micromanage. Kung gusto mo naman ng steady growth na hindi stressful, investing ang mas magandang choice. Perfect yan kung busy ka sa trabaho or ayaw mong mag-micromanage. Pareho silang pwedeng maging profitable. Magkaiba lang talaga ng approach. At again, bago ka magsimula mag-trade o mag-invest, please make sure na mag-aral ka muna ng mabuti. Kasi kung papasok ka ng walang alam, para ka lang nagsusugal. At malamang sa malamang, matatalo ka. Kung nagustuhan mo ang video na to, subscribe!